Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong video na ipinost ng PTV4 na kung saan may malaking ahas na nahuli sa Villamor Airbase Lounge, VIP Lounge, kung saan ang Pangulong Marcos ay exit place niya bago palipad siya papuntang India dahil mag-state visit siya doon ngayon. 5 days state visit. So, ahas, sumalubong, gusto. Anong ibig sabihin nito? May pangitain ba ito? Nakakatakot ang ahas. So, ito, panoorin natin itong video. Sir, pa-picture din. Ay! Yeah! Sir, ano po lang? Walang laman ng sonan. Sir, pa-picture din. Ay! Laki. Sir, ano po lang? Sabi. Magaling. Okay. Walang laman. Basta tayo sa mga comments. Parang sawa. Hindi naman siguro poisonous yun. Kaya lang, paano kung hindi nila nahuli at pinabayaan nila na pagpasok ng presidente, nandun yung sawa sa loob ng VIP Lounge. Grabe, oh. Basa tayo sa mga comments. JD Nuestro, gusto lang naman sumalubong ng kapwa sa kapwa. Ahas sa ahas. Anbe, baka nag-transform lang. Erwin Tiger Rizalda, bumisita lang siya sa kanyang kapamilya. Okay, speaking of ahas, takot na takot ako sa ahas. I don't know why. And I believe maraming tao takot sa ahas. Tindig balahibo pag makita mong gumagalaw na gano'n. Plus the fact na may ahas na nakakamatay. Venomous. Kasi, ang symbolism ng ahas is pagtatraidor, kasamaan. Kasi si Satanas, nung sa Garden of Eden, nagpormang ahas siya nung nilin lang niya si Adan at Eva. Kaya masama ang ng ahas pag nag-ahas ka. Okay? So, ano bang may masamang pangitain ba ito? I don't know. Kung baka nagkataon lang. Sir, pa-picture din. Malang sonan niya. Walang. Baka nagkataon lang, ano? Peak confidence. Consafe. Sandali. Magnetic appeal. Strong immunity. Okay, so, ngayon, palipad na po ang Pangulo. I don't know what time siya lilipad. August 4, 5, 6, 7, and 8. Magbisita siya sa India. Again, gastos ng taong bayan na naman ito. Although ito, mas maganda ito kumpara yung nakaraan yung sa US. Kasi ito, state visit. At maganda naman yung makipagrelasyon tayo sa iba't ibang bansa, lalo ng India. For a long time, marami ng Indians, Bombay na nandito sa Pilipinas. Naging parte na sila sa ating society, ang mga Indians. Kaya okay yun. Ang masama, yung pagpunta niya sa US nung nakaraan dahil sabi nga ni ex-senator Cositing, hindi yon state visit, kundi sinumon. Nakakaya. Tinawag, punta ka dito! Punta naman kagad. Yun lang, pinag-usapan taripa na kawawang-kawawa tayo dahil yung kalapit nating bansa na ipababa nila yung mga taripa nila na malaki. Example, Japan.
naging 15% lang ang kanilang taripa. Vietnam ba yun? Yung naging 46, naging 20 na lang. Indonesia, ganun, ay pababa nila lahat. Malaki ang pagbaba ng taripa na hindi na kinakailangan papunta doon sa US ang mga presidente or prime minister. Tayo, pinapunta doon, gumastos tayo ng malaki, tapos 1% lang yung ibinaba na sinasabi ng mga exporters natin na walang epekto yun. Hindi nila mararamdaman yung 1% na pagbaba. At malulugi kami, sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry si Mr. Brian Ang, ang Vice President for Trade ng PCCI. So yun, sinomon. Kaya, tapos zero tariff. Walang buwis ang mga American products pagpunta dito na sabi ni Senator Lacson, worst of an insult. Sabi pa ng Pangulo, ano man daw yun? Significant accomplishment daw yun. Pabayan na. Ito naman, India. Anong mapapala natin? Well, it's okay. 75th year anniversary kasi natin yung relasyon natin sa India. Kailan? Problema dyan, yung gastos. O makikipag-meet na naman siya sa mga businessmen sa New Delhi at saka Bangalore. Pag uwi, yan, may ipasikat na naman na pledges. Katulad sa US, 21 billion US dollars pledges. Sa lahat ng mga pagbisita niya, automatic may pledges, may pledges. Ang tanong, magkano ang actual na na-invest sa ating bansa? Hindi nila masagot-sagot. Kasi, sino ba naman ang mga negosyanteng foreigner na mag-invest sa Pilipinas kung ganito? Talamak ang corruption, talamak ang baha, mataas ang singil ng kuryente, napakabagal ang internet, ang daming mga rekititos bago ka makakuha ng permit. So, wala. Napag-iwanan na tayo dito sa ASEAN. Halos isa tayo sa pinakamababa ang foreign direct investment dahil hindi nila maayos-ayos ang kalagayan ng ating bansa. So, good luck sa ating Pangulo sa iyang pagbiyahe. Kung gaano kadami yung kanyang entourage, hindi natin alam. Basta, pera natin ang ginagastos sa mga biyahe ganito na parang nalulugi tayo dahil yung return of investment, wala tayong nararamdaman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa kapihan ni Angkol o ako isang bistahon. Mayong buntag da, Kol. Mayong buntag. Abuno ko sa kape nga akong gitanom. Kutsara, tungagad sa kutsara sir, tanawa o. Kada usa ka bangag. Tara bangag, tungagad kutsara. So duha ka bangag naa sa ibabaw. Duha ka bangag. Oo. So muna ni ang itsura sa kape ni Angkol, mga maayog yun. Muna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga isa na kabulan. Naanay ang salingsing. Naanay ang panga. Na sa iba nga, isa pa kabulan. O karon human sa pag-abonog, gina-sprayan na ni Angkol ang iyang kape. Abo sir, onya dito sa alam imong anaon dia kay aron nga Oh. Oh sir. Basta. Oh sir. Aya pa guys. O karon mo na nagilaogon sa kape ni Angkol sa 350 ka punuan nga kape. Mat ko sa Ginoo nga dunay gigamit nga aron makatanom ko og kape.
So dalaygon gid kaayo ang Ginoo nga nagtandog sa kasing-kasing sa salamat sa nagsuporta sa pagpananom sa kape. Salamat kaayo. Salamat gid kaayo. Thank you so much sa mga kabos na sama kanako. Ang mahawas kami.